Gawin natin itong tahimik, sikreto, simple, dahil ang Diyos na nakita na ginagawa mong kabutihan, ang siyang gaganti sa iyong ginawang kabutihan sa iyong kapwa. Pero kung ang ating paggawa ng kabutihan ay parang dating ay para tayo sumikat, no? Para makita ng tao ay talagang itong tao ito napakabuti. No? At minsan ay kwento pa natin, no? sa ating mga kaibigan. So sabi nga, anong gantimpala? Dahil sabi nga, binanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kasi pinapurihan na sila, pinasalamatan na sila, itinaas na sila. Kaya kung nais mo talaga na maging dakila at matanggap mo yung kaloob na biyaya ng ating Amang nasa langit, kailangan lang natin maging simple, tahimik, at talagang gawin natin to na talagang para hindi para itaas yung ating sarili, kundi ang Diyos na ang bahala sa ginawa nating kabutihan. At yun, no? Yung pangalawa ay yun nga, yung pananalangin. So, tama yun. Kapag araw ng linggo, tayo'y sama-sama, no, nagsisimba, bilang isang pamilya ng Diyos, tama, sa ganitong pagkakataon, di tayo bilang isang sambayanan ng Diyos, pero itinuturo sa atin ng Ebanghelyo, kailangan din meron tayong personal, no, na ugnayan sa Diyos. Meron tayong talagang kailangan natin na magkaroon ng malalim na ugnayan sa Kanya. Diba? Katatapos lang ang araw ng mga puso, Valentine's Day. Diba? Yung mga binata, mga dalaga, diba pumupunta pa kayo sa malayong lugar, yung walang nakakakilala, kasi gusto nyo, kayo lang ang talagang nagkakaunawaan. Kayo lang yung parang dating ay parang more personal, intimate, no? So, ganun din sa mag-asawa. Kapag sabi nga, mga anak, magdidig muna kami ng iyong nanay. So, pupunta sila sa mga tahimik na lugar, no? Romantic na lugar, para lalo pang ang kanilang pag-ibig, no, sa isa't isa, para maipadama, no? So, ganoon din ito sa panyaya ngayong panahon ng Kwaresma, na kung saan sa ating pananalangin, kailangan din natin mayroong yung kadib natin ng Diyos. Kaya hindi mo na kailangan pumunta sa malayong lugar, kasi sabi nga sa ating Ebanghelyo, sa iyong pananalangin, pumasok ka lang sa iyong silid, isara mo, at doon ay magdasal ka ng taimtim, no, sa Diyos na hindi natin nakikita. Kaya matutunghayan natin, sabi nga, ay sasambahin mo ang Diyos sa Espiritu. No? Kaya dito, sa tagpong ito ay pinapalakas natin ang ating espiritual. Na kung saan nakikipag-ugnayan tayo sa Diyos, puso sa pusong ugnayan. No? Na kung saan ay kailangan natin ng pananahimik. No? Pananahimik. No? Kaya sabi nga, ang Diyos na nakakita sa iyong ginagawa, no, ang siyang gaganti. No? So, kasi sa ating pananahimik, sa ating pag-iisa, na kung saan nais natin na ang Diyos ang ating makasama, makadate, dito binibigyan pansin na pinahalagahan mo siya. At naroon yung nais mo na lalo pang umunlad ang iyong ugnayan sa Kanya. No? Kaya, sa tagpong ito, gano'n, no? Pinapalakas yung ating buhay espiritual. At para sa pamagitan ng pananalangin, no? Pananalangin, personal, no? Na encounter. No? At yung panghuli, yung pag-aayuno, no? Na kung saan ay kailangan din natin itong mabigyang pansin, no? Ngayong panahon ng Kwaresma. Na kung saan nilalabanan natin yung ating katawan, yung ating mga hangarin. Oh. Kasi bilang katawan, ay minsan siya yung palaging nasusunod
yung ating mga layaw, yung tawag ng laman, no? Pero ngayon, sa panahon ng Kwaresma, ay ang susi ay yung pagtitipid. No? Talagang nilalabanan natin yung mga bagay na kung saan ay magdudulot ng hindi maganda. No? Kaya pinapalakas dito yung ating pagtitimpid. No? No? At nilalabanan yung mga nais o hilig ng ating ng katawan. Kaya sa ating pagsasakripisyo, sa ating pagtitiis, so iniaalay natin to ilang sa ating sarili, sa ating pamilya, kundi sa sambayanan. At nais natin maging makabuluhan yung ating ginagawang pagdiriwang na ito ng panahon ng Kwaresma. Kaya yung mga dati nating ginagawa, no, example yung kapag pinugastapan natin ng fasting, so alam naman natin, sunod-sunod, no, yung mga pagdiriwang mula nung pagpasko, mga reunion, tapos nag-fiesta pa tayo, tapos pagpa-Chinese New Year pa. Pero ngayon ay sinisikap natin na talagang yung maranasan natin kung ano man yung pagtitimpid at maranasan yung ating kagutuman. Oo. Kasi kung tayo ay nakakain ng 3 beses, tapos meron pang snack, kumbaga nagiging yung ating katawan. Tumataba tayo. Pero ngayong panahon ng Kwaresma ay sinisikap natin na paglabanan at maranasan natin kung paano talagang yung kagutuman. Dahil katulad ng ating Jesus, naranasan niya magtiis ng kagutuman. So, nakikibahagi tayo. At, syempre, hindi lang ito sa usapin ng part ng discipline natin, sa anumang mga nakasanayan natin, kundi yung pag-abstain tayo sa mga hindi kaya-aya. Kung dati mahilig ka magmura, sikapin mo na itong panahon ng Kwaresma ay parang dating ay sabihin na lang natin sa isang araw, nakakasampu kang nagmumura, baka isa na lang. Napawasan. Kasi baka naman magkasakit ka kapag hindi nakakapagmura. Oo. So, yung meron akong kakilala, bata pa, mga nasa 20s pa lang, ay nakakaubos niya ng isang pack na sigarilyo. Ay sabi ko sa kanya, kung kaya mo, kahit isang pa na lang, stick. Kaya yun. So, kumbaga, ito yung time para labanan mo ang iyong sarili. At talagang gawin mong makabuluhan at nagsasakripisyo ka. Para, at marami pang iba. Depende kung ano ang yung mga kahinaan. Kasi minsan kung ano daw ang iyong mga hinahangad, doon kinuha kasi ni Satanas. Doon ka pinapamper. Pero ngayong panahon ng Kwaresma, kung ano ang mga bagay na parang palagi mong kinahihiligan, ito yung pagkakataon para labanan. Para palakasin na yung spiritual. Kung saan pagtitimpik ang pinakasusi. Kaya sa tagpong ito, ay ito yung panyaya sa bawat isa sa atin na kung saan itong panahon na ito ay pinagkakalog sa atin ng Diyos na talagang sa tuwing pinapahiran tayo ng abo, part ng ating pagiging makasalanan, so hindi nakangahulugan dahil pinahiran ka ng abo sa noo na malaki, ay sabihin na malaki ito ang kasalanan. Tapos yung isa nakita na medyo maliit, dahil pagti lang kasalanan, hindi, no? Lahat tayo, malaki man o maliit man, makasalanan pa rin tayo. No? At syempre, tinuturo sa atin na talagang yung magsisi
Oo. Yung magsisi. Yun ang isa sa mga panyayat panawagan. Oo. Kaya nga, sa pagpapahid ng Abu sa noo, meron dyan dalawang biblical verse. Oo. Yung isa, mahaba siya. Kasi kinuha sa Genesis na ikaw tao, nagmula ka sa alabok, at ikaw ay talagang mamamatay, at ikaw ay babalik sa alabok. Oh, kaya medyo mahaba siya. Pero isang biblical verse naman ay yun nga yung sa New Testament na pagsisisi, no? At sa mabuting balita, no? Sumampalataya. No? Sumabutal ay mayroong isang kwento na kung saan ay nakalimutan ng lay minister. Kasi ang itinuro ng pari ay yung mahaba na biblical verse sa pagpapahid ng abo. So hindi niya na-memorize. Oo. Hindi niya na-memorize. Ang natandaan lang niya yung ikaw ay mamamatay. Oo. Kaya nung magpapahid na, sabi, mamamatay ka rin. Mamamatay ka rin. Oo. So, pero, tama naman din yun, no? Na bilang tao, mamamatay tayo lahat. No? Pero pinapaunawa na bago man tayo mamatay, magsisi tayo. No? Kasi maraming namatay na hindi rin nagsisi. No? Huli na yung nasabi nga, nasa huli ang pagsisisi. No? Nasa huli ang pagsisisi. Kaya nga, nung ipinako ang ating Panginoon sa krus, meron doong dalawang tulisan. Yung isang tulisan, hindi talaga nagsisi. O, talagang pinandidikitan pa rin niya na gusto niyang maligtas. Sabi nga, kung ikaw ang Mesiyas, tulungan mo kami at iligtas mo rin kami. No? Na talagang makalaya. Pero ang isang tulisan, sabi niya, di ka ba nahiya na itong taong ito walang kasalanan? No? Walang kasalanan. Tayo, marapat lang tayo'y parusahan. Marapat lang tayo mamatay dahil tayo'y nagkasala. Pero itong tao ito wala. Kaya ang sabi lang niya, Jesus, kung mag-ahari ka, alalahanin mo ako. Part na yung kanyang pagsisisi na siya ay nakagawang kasalanan. Kaya tinanggap niya, ang kapatawaran. No? Sabi na rin Jesus, no? Sa araw na ito, makakasama kita sa paraiso. No? Kaya itong ating pagdiriwang, ito yung panahon na kung saan ay kailangan tayong magsisi. Kaya nga, walang pagbabalik doon, no? Sa daloy ng ating pagdiriwang. Kasi yung pagpapahid ng abo, ito yung paalala sa atin ng ating pagiging makasalanan. At inihiling natin ang habag at awat kapatawaran ng buhat sa Diyos. Oo. Kaya, at least, nakapagsisi tayo. Oo. At yun ang paalala sa atin. No? Kung mamamatay man tayo, at least, nakapagsisi. Oo. Nakapagsisi tayo. So, tapos na kasi yung basbasan yung mga abo. So, ngayon ay sasagawalan natin yung pagpapahid, no? Ng abo, no, sa ating mga. Na kung saan ay yung magpapaalala sa atin.
Hindi, kamasyal tayo. Nakapasok. Oo, unahin mo na sila. Baba naman yan sila eh. Grabe. Ayos yun. Dami. Ano yan? Ano yata ako last? Last na yan.
Dandahan. Dandahan. Iwakan mo ha. Repent and believe in the gospel. 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 Hindi. Siyempre, kinuha ko din. Wala, pumayag. Pumayag. Ay, sorry po. Sorry. Somebody up. Mga kapatid, buong kababaang loob tayong lumapit sa mapagpatawad at mapagpala nating Diyos at sa bawat panalangin nating tutugon. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Para sa simbahan, pagkalooban mo sina Papa Leon, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko na pusong nagsisisi para sa makabuluhan at mabungang panahon ng Kwaresma. Manalangin tayo. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, bigyan mo sila ng pusong nakakabatid ng iyong awa at kagandaang loob at gawin nilang pamantayan ang mga ito ng kapatidang paglilingkod sa mga magagalang. Manalangin tayo. O Diyos, O Diyos, pagkaloob mo ang ipagkaloob aming mo ang aming kahilingan. Para sa aming lahat na nagtitipon ngayon, naway makatagpo kami ng kapanatagan sa iyo, Ama, habang aming pinagninilayan ang aming mga pagkukulang sa iyo at sa isa't isa. Manalangin tayo. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Para sa mga dukha at kinaapi, Excuse po. hibuyin mo ngayon ang aming mga puso tungo sa pagturing at paglilingkod sa kanila bilang mga kapatid naming aga-araw na mamagdama. Manalangin tayo. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming Ito yan? sa walang hanggang sa kanila at pag-ibig sa iyo. Kapagmahal
Late lang pala, no? Pero pala yung simba, di ba? Ano yan eh, apat na simba sila sa umaga, 6 to 7, tapos 8 to 9. Marami pa yung simba sa kagabi, no? Mga trabaho. Sana hindi sa maingay. Hindi na. Maliit. Siya nung baling ko wala sana. Di ba? Kasi nung baling. Kaya na buyag. Ha? Bawat na magkasimba, magkasalang ng tawanan. Paano? Bayaan. Oo nga, Webes na kulay. Webes na. Nakaka-Monday lang, no? Naka-ano? Naka-Monday lang. Ayan na. Wow. Lord. La 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 la. Pero parang hanggang garahe lang yata yan. No? Ay, parang may bahay. Ito, garahe. Warehouse. No? Ibang ano yung style eh. La la la. Million din yun. Million. Oh. Okay pa, nakabakto siya eh. Ilalim mo eh. Ha? Tagay na siya. Naglago ko lang siya. Ikot-ikot ko ba? Kaya ito naman yung ano, naglagay na ano. Ang ulagay nito yung tagaan eh. Kaya ano, isang buhos lang talaga yan na ano.
lagay dyan eh. Ay, manambak no? Patago niya ba? Ka-level na nung area. Ang ganda. Ito Manila. Konting ano lang talaga, konting tsaga-tsaga na lang, matapos na rin doon. Matapos na. Oo. Kasi doon pala, may deadline hanggang 28 ng February. O di na makaabot ang deadline. Ang snap. Ang penalty. Ha? Ay, 18. Kapit na. Ayun na yan. Yung dito banda. Yung kaya ito. Oo. Kasi ano sila eh. Ang kanilang trabaho 24 hours. Oo, kahit gabi gumagawa sila. Gabi umaga. Ha? Oo. Kasama yun. Lang days na lang. Okay. Nasaan tayo sa simbahan? Ha? Tayo sa simbahan. Malapit na. Ha? Oh. Ano namang kalukuhan ng pailaw yan? Ah, sa atin ang ano yan? Nagkahakot nila. Yan, diba? Ginawa na nila sa harap. Diba? Ah, may nilad ba mo? Ang galing! Talaga may nilad. Oh, ito, gawin nila yan. Sigurado lang ang yan. Ganyan. Patapos na sila dyan. Pati ito nga buti nila. Kaya nahilit na ang kasada eh. Na maganda pa to eh. Kaya. Ha? Oo. Tama. Dito na ang daan. Diba? Ganda na. Hindi. Oo, naumbi. Ang kain sa diha. Yung bang ala. Oo, ang gilid. Tanan mo. Lalim mo sa dun. Ano yung tubig na nila, oh. Water. Diba?
Kuya Dan, nandito na. Dito lang siguro. Hindi lang siguro. Gawin din yan, sigurado. Salamat ah. Tindis ko lang. Oo. Ingat ya. Di ba ito oh. Matapos man yan. Pabili. Chicharo. Dalawa. Magkano yan? Meron ba nung ano, yung parang cupcake? Wala nun. Yan lang isa. Yung malaki, ganyan. Ayaw mo na ba? Oo. Ayaw mo na inaano? Oo, yung may parang... Oo. Ayan, isa din. Thank you. Bukas ko na kasi. La 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 la. Hindi pa rin nag-done. Naku, Mema. Diyos ko po, Mema. Ay. Diyos ko naman, Mema, oh.